Ang pangalan ko ay Ramon. Ako ay 68 taong gulang at may mga gabi na kahit anong pilit kong ipikit ang aking mga mata, paulit-ulit kong naririnig ang mga salitang iyon, mga salitang bumasag hindi lang sa puso ko kundi sa buong pagkatao ko. Nangyari iyon sa sarili kong kusina, sa bahay na itinayo ko mula sa bawat patak ng aking pawis. Ang araw na iyon ay dapat masaya, isang sorpresa daw mula sa kaisa-isa kong anak na si Paulo. Isang linggong bakasyon sa isang magandang kabin sa Tanay para ipagdiwang ang aking pagre-retiro. Isang regalo raw para sa akin. Isang regalo. Isang regalo. Pabalik sana ako sa loob para kunin ang aking salamin sa pagbasa. Nang marinig ko sila sa likod bahay. Ang aking anak at ang asawa niyang si Katrina, ang boses ni Paulo mahina pero parang kulog sa aking pandinig. Kalma ka lang, mahal, yung cabin, liblib na lugar yon, walang signal, walang kapitbahay. Nagpatuloy siya at bawat salita ay parang isang patalim na tumatarak sa aking likod. Kapag naaksidente ang matanda sa isa sa mga hiking trail doon, aabuti ng ilang araw bago siya mahanap. At sa mga oras na yon, nakabalik na tayo sa Maynila, naglalaro sa papel ng isang nagluluksa at nag-aalalang pamilya. Naramdaman ko ang pagtigil ng mundo. Ang sahig na kinatatayuan ko. Para bang biglang naging kumunoy at ang kasunod na sinabi niya, iyon ang tuluyang pumatay sa anumang natitirang pag-asa sa puso ko. Ang life insurance, 10 milyong piso ang makukuha, sabi ng aking anak. Ang sarili kong dugot laman. Tapos yung bahay niya, 10 milyon din yon, halos 20 milyon Katrina, sapat na para mabayaran lahat ng utang at makapagsimula tayo ulit. 20 milyong piso, sa sandaling yon, hindi na pala ako ang kanilang ama. Hindi na ako si Ramon, isa na lang pala akong numero, isang tseke na naghihintay na ma-encash. At ang kahihiya na naramdaman ko sa sandaling iyon, mas masakit pa kaysa sa ideya ng kamatayan. Ang sarili mong anak, tinuring kang parang isang kasangkapan na lang. Isang bagay na kailangan ng itapon dahil wala ng pakinabang, walang utang na loob. Ang salitang iyon ay umaling-aungaw sa isip ko. Walang-wala. Sa loob ng 35 taon, ako ang naging haligi ng tahanan. Mula nang pumanaw ang aking mahal na si Elena, ang ilaw ng aming tahanan, ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko pababayaan ang aming anak. Nagtrabaho ako ng doble kayod bilang bumbero. Ang mga kamay kong ito na dapat sanay nag-aalaga sa kanya ay puno ng kalyo at mga pilat mula sa pagharap sa apoy. Isinakripisyo ko ang lahat para sa kanya. Naalala ko pa, ibinenta ko ang mga alahas ni Elena, ang tanging alaala na naiwan niya sa akin, para lang maipambayad sa unang apartment ni Paulo. Noong natanggal siya sa pangatlong trabaho niya, nagsinungaling ako sa mga kamag-anak. Sinabi kong nag-resign siya para humanap ng mas magandang oportunidad. Dahil hindi ko makayanan ang hiya na malaman nila ang katotohanan. Mahal na mahal ko siya. Higit pa sa kayang unawain ng sinuman. Ako ang nag-iisang nagtaguyod. Ako ang sumalo sa lahat ng kanyang mga pagkakamali. Pero sa lahat ng iyon, para sa kanya, isa lang pala akong ingay sa paligid. Isa lang pala akong ingay sa paligid. Isang anino na lang sa sarili kong bahay. Naging abala ako sa pagiging ama. Pagiging lolo. Sa pagiging ilaw ng tahanan ngayong wala na si Elena. Napagod ako sa pag-aalala para sa kanila pero hindi ko iyon ininda. Akala ko iyon ang ibig sabihin ng pagmamahal, ngunit para sa kanila, ang pagmamahal ko ay naging isang hadlang. Ang presensya ko ay isang abala sa kanilang mga plano. Walang pakialam. Ganon sila, nakikita nila ako araw-araw pero hindi nila talaga ako tinitingnan. Kumakain kami sa iisang mesa pero para akong hangin, nag-iisa. Iyon ang katotohanan kahit noong hindi ko pa alam ang kanilang maitim na balak, matagal na akong nag-iisa sa piling nila. At ngayon, narinig ko ang katotohanan mula mismo sa bibig ng aking anak. Ang plano nila ay hindi lang basta pagnanakaw, ito ay pagtatapos. Ang pagtatapos sa akin. Pero heto ang bagay na hindi nila alam. Heto ang isang bagay na hindi nila kailanman inisip. Akala nila, isa lang akong matanda na mahina at walang laban.
Isang retirado na ang tanging alam ay magbasa ng dyaryo at magkape sa umaga. Isang piyesa sa kanilang laro. Isang pawn na madali lang isakripisyo para manalo sila. Nagkamali sila. Hindi nila alam na sa loob ng 35 taon, hindi lang apoy ang hinarap ko ang kamatayan. Ilang beses ko na itong tinitigan sa mata. Tinuruan ako ng aking trabaho na maging kalmado sa gitna ng panganib, na mag-isip kahit nanginginig ang buong katawan, na makita ang daan palabas kahit lahat ay kadiliman. Ang mga kamay kong ito na puno ng kalyo-i, hindi lang ito panghawak ng tasa ng kape. Ito ang mga kamay na nagbuhat ng mga tao mula sa nagbabagang gusali. Ang isip kong ito na akala nila ay makakalimutin na ito ang isip na sinanay para magplano, mag-obserba at higit sa lahat, para mabuhay. Mayroon akong isang lihim na yaman, isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera na habol nila. At iyon ay ang aking karanasan, iyon ang aking trump card. Ang kawawang matanda na balak nilang itapon, siya pala ang magiging mga ngaso. Gusto nila akong mawala, maging isang malungkot na alaala na lang, isang litrato sa pader na mapupunasan paminsan-minsan. Gusto nilang maging boses na lang ako sa nakaraan, pero hindi ako papayag. Ngayon, hindi lang ang bahay ko ang babawiin ko, hindi lang ang pera na pinaghirapan ko ang ipaglalaban ko, babawiin ko ang aking dangal. Hindi ang bagnos tinapakan ng sarili kong pamilya. Hindi ito kwento ng paghihiganti. Hindi, ito ay kwento ng pagkuha ng hustisya at bibigyan ko sila ng isang leksyon na hindi nila makakalimutan, isang leksyon na ikukwento pa nila sa kanilang mga apo kung magkakaroon man sila ng pagkakataon. At ngayon, gusto kong magtanong sa inyo kung naranasan mo na ang pakiramdam na maging estranghero sa sarili mong tahanan, kung naramdaman mo na ang sakit ng pagbabaliwala mula sa mga taong pinakamamahal mo. I-like at i-share ang video na ito at kwentuhan mo ako sa comments sa ibaba. Ibahagi ninyo sa akin ang inyong mga pinagdadaanan at huwag ninyong kalimutang ilagay saan kayo nanonood. Gusto kong marinig ang inyong mga boses, ang inyong mga kwento. Dahil sa mga panahong tulad nito, kailangan nating malaman na hindi tayo nag-iisa. Samahan ninyo ako sa aking kwento. Ito ang kwento kung paano ko nilabanan ang pagtataksil. At kung paano sa edad na 68 natutunan kong iligtas ang sarili kong buhay. Tahimik lang kami sa kotse habang binabagtas namin ang daan paakyat sa tanay. Ang ingay lang na maririnig ay ang ugong ng makina at ang mga pamilyar na kanta mula sa radyo, mga kantang dati naming sinasabayan ng aking asawang, si Elena. Ngayon ang mga kantang iyon ay parang mga multo na lang ng nakaraan. Nakatingin ako sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang unti-unting pagbabago ng tanawin. Mula sa magulong tanawin ng Maynila, napalitan ito ng luntiang mga bukirin at kalaunan ng mga paakyat na daan na pinalilibutan ng matatayog na puno. Ang bawat kilometrong nilalakbay namin palayo sa syudad ay 1 kilometrong naglalapit sa akin sa aking posibleng katapusan. Sa tabi ko, nagmamaneho ang aking anak na si Paulo. Ang anak ko, ang kaisa-isa kong anak. Paminsan-minsan, sumusulyap siya sa akin, may ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting pilit, isang maskarang isinusuot niya para pagtakpan ng halimaw sa loob. At sa tuwing ngumingiti siya, nararamdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Paano kami umabot sa ganito? Iyan ang tanong na paulit-ulit na umiikot sa isip ko. Naaalala ko pa noong bata pa si Paulo. Isang maliit na batang lalaki na laging nakakapit sa aking mga binti. Noong unang beses ko siyang isinama sa fire station, ang ningning sa kanyang mga mata habang tinitingnan niya ang malaking fire truck. Iyon ang isa sa mga pinakamasasayang alaala ko. Sinabi niya sa akin noon, "Tay, paglaki ko gusto ko maging katulad mo, gusto kong maging bayani." Napangiti ako ng mapait sa alaalang iyon, isang bayani. Anong nangyari sa batang iyon? Saan siya nagpunta? Ang lalaking katabi ko ngayon ay hindi isang bayani. Isa siyang estranghero. Isang estrangherong may mukha ng aking anak. Sinubukan kong alalahanin kung kailan nagsimula ang pagbabago. Marahil nagsimula ito noong pumanaw si Elena, ang ilaw ng aming tahanan. Ang biglaang pagkawala niya
ay nag-iwan ng isang malaking puwang sa aming mga buhay. Akala ko, sa aming pagluluksa, mas magiging malapit kami sa isa't isa ni Paulo. Pero hindi. Tila mas lalo siyang lumayo. Naging abala siya sa sarili niyang buhay, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang trabaho na palaging nagbabago. Ang mga pagbisita niya ay naging mas madalang. Ang mga tawag niya ay para lang humingi ng pabor o ng pera. At ako naman bilang isang ama na puno ng pagmamahal o marahil puno ng katangahan ay laging nagbibigay. Hindi ako makatanggi. Dahil sa bawat pagbibigay ko, umaasa akong makikita kong muli ang anino ng batang nangangarap maging bayane. At dumating si Katrina, isang babaeng ubod ng ganda pero may lamig sa kanyang mga mata. Mula sa simula, may naramdaman na akong kakaiba. Ang paraan niya ng pagtingin sa bahay namin, hindi ito tingin ng isang bisita, ito ay tingin ng isang taong nagsusukat. Tinatanong niya kung ilang kwarto mayroon, kung magkano ang halaga ng lupa sa aming lugar. At ang mga tanong niya tungkol sa aking pera, ang aking pensyon, ang aking savings, ang aking life insurance. Ipinagsawalang bahala ko lang ang mga iyon noon. Sabi ko sa sarili ko, baka gusto niya lang makilala ang pamilya. Ngayon malinaw na sa akin ang lahat, hindi pagkilala ang gusto niya, kundi pag-aari. Kailangan kong gumawa ng paraan. Kailangan kong makausap si Ben. Si Ben ang matalik kong kaibigan, isang retiradong investigador. Kasama ko siya sa maraming operasyon noon. Siya ang utak, ako ang lakas. Nagtitiwala ako sa kanya ng higit kanino man. Sa isang gasoline station, nagdahilan akong kailangan kong gumamit ng banyo. Paulo, anak, sandali lang at iihi lang ako. Medyo masakit na rin itong tuhod ko sa haba ng biyahe, sabi ko sa mahinang boses para magmukhang totoo. Tumango lang siya, abala sa kanyang cellphone. Mabilis akong pumasok sa loob, hindi sa banyo, kundi sa isang sulok kung saan walang makakakita. Nanginginig ang aking mga kamay habang dinadial ko ang numero ni Ben. Ben, si Ramon to, sabi ko nang may panginginig sa boses. Ben, kailangan ko ng tulong mo, urgent to. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang usapang narinig ko, ang plano, ang 10 milyong piso, ang lahat. Sa kabilang linya, nakinig lang si Ben, hindi siya sumabat. Ang katahimikan niya ay nagbigay sa akin ng kapanatagan. Alam kong pinoproseso niya ang lahat. Ramon, sigurado ka ba dyan? Baka naman nagkamali ka lang ng dinig? Tanong niya, ang boses niya ay kalmado, pero seryoso. Ben, 35 taon akong nakikinig sa mga taong nasa bingit ng kamatayan. Kilala ko ang boses ng panganib. Sigurado ako, sagot ko ng may diin. Narinig ko ang malalim niyang pagbuntong hininga. Sige, heto ang gagawin natin. Ituloy mo yung biyahe. Magpanggap kang walang alam. Huwag mo siyang kokomprontahin. Maging mata at tenga ka lang. Idokumento mo lahat ng kahinahinala. At ang pinakaimportante sa lahat, Ramon, manatili kang buhay. Ako na ang bahala dito. Aalamin ko ang lahat tungkol sa utang ng anak mo. Pagkatapos ng tawag, gumaan ng kaunti ang aking pakiramdam. Hindi na ako nag-iisa sa laban na ito. May kakampi na ako. Pagbalik ko sa kotse, ngumiti ako kay Paulo. Isang ngiting pagod, isang ngiting angkop para sa isang matandang nagagalak sa sorpresa ng kanyang anak. Salamat dito anak, ha? Matagal-tagal na rin akong hindi nakakapag-relax ng ganito, sabi ko. Ngumiti siya pabalik at sa ngiting iyon, nakita ko na naman ang estranghero. Ang huling 3 kilometro papunta sa kabin ay sa isang baku-bakong daan na halos lupa na lang. Kinain na ng mga damo at halaman ang gilid ng daan, isang palatandaan na iilan lang ang dumaraan dito. Ang signal sa aming mga cellphone ay matagal nang nawala. Habang umaakyat kami, mas lalong lumalamig ang hangin at mas lalong tumatahimik ang paligid. At sa wakas, narating namin ito. Nakatayo sa isang maliit na patag na lupa sa gilid ng bundok. Ang kabin ay gawa sa kahoy, mukhang luma pero matibay. Napapaligiran ito ng matatayog na puno ng pino at sa di kalayuan, naririnig ko ang mahinang agos ng tubig mula sa isang sapa. Sa likuran nito, isang malaking bundok ang tila nagbabantay. Kailangan kong aminin, napakaganda ng lugar. Tahimik, payapa.
Kung hindi ko lang alam ang totoong dahilan kung bakit kami narito, marahil ay iisipin kong ito na ang paraiso. Pero para sa akin, ang bawat magandang tanawin ay isang paalala. Isang paalala na ito ang lugar na pinili ng aking anak para maging aking libingan. "O, Tay, anong masasabi mo? Ayos ba?" tanong ni Paulo, ang kanyang boses ay puno ng peking kasabikan. Ibinaba niya ang aming mga gamit mula sa kotse. Pilit akong ngumiti. "Napakaganda anak, tamang-tama para sa isang matandang tulad ko na gusto ng kapayapaan." Lumibot ang aking mga mata. Walang ibang bahay na natatanaw. Walang kalsada. Kami lang talaga. Walang kapitbahay dito, Tay. Ang pinakamalapit, siguro 10 kilometro pa ang layo. At wala talagang signal dito, kaya talagang makakapag-relax tayo. Walang istorbo, paliwanag niya. Muli ang pagdidiin sa mga salitang walang kapitbahay at walang signal. Para bang sinisigurado niyang naiintindihan ko ang sitwasyon na ako ay nakakulong. Pumasok kami sa loob, ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ang sumalubong sa amin. Simple lang ang loob ng cabin. May isang maliit na sala na may pugon, isang kusina, isang banyo at 2 maliliit na kwarto. Ang mga kasangkapan ay lumana. Halatang matagal nang hindi nagagamit ang lugar. Habang inaayos ni Paulo ang aming mga gamit, nagkunwari akong pagod at umupo sa isang upuang gawa sa ratan. Pinagmasdan ko ang bawat kilos niya, ang paraan ng paglapag niya ng kanyang bag. Tila may iniingatan sa loob, ang paraan ng pagsulyap niya sa akin, para siguraduhing nakatingin ako sa ibang direksyon. Ang lahat ng maliliit na bagay na iyon na dati hindi ko papansinin, ngayon ay mga malalaking senyales na ng panganib. "Maghahanda lang ako ng merienda, Tay. Magpahinga ka lang diyan," sabi niya. Tumango lang ako at ipinikit ang aking mga mata, pero ang aking mga tainga ay bukas na bukas. Narinig ko ang kalansing ng mga plato at baso. Narinig ko ang pagbukas niya ng gripo. Ang bawat normal na tunog ay nagiging kahina-hinala sa aking isipan. Iniisip ko, ito na ba? Lalagyan na ba niya ng kung ano ang aking pagkain o inumin? Ang aking katawan ay nasa state of high alert. Ang bawat himaymay ng aking kalamnan ay tensyonado. Ito ang parehong pakiramdam na nararanasan ko sa tuwing papasok ako sa isang nasusunog na gusali. Ang kaibahan lang noon, ang kalaban ko ay apoy. Ngayon ang kalaban ko ay ang sarili kong anak at hindi ko alam kung alin ang mas nakakatakot. Lumipas ang maghapon. Naglakad-lakad kami sa paligid pero hindi ako lumayo sa cabin. Palagi kong sinasabi na masakit ang aking mga tuhod o madali akong mapagod. Kailangan kong panindigan ang papel ng isang mahinang matanda. Iyon ang inaasahan niya. Iyon ang kailangan niya para magtagumpay ang kanyang plano. Isang aksidente na kapanipaniwala. Gabi na nang magsimulang bumuhos ang malakas na ulan, ang tunog ng ulan sa bubong na yero ay nakakabingi. Para bang ang kalikasan mismo ay nakikiramay sa aking sitwasyon? Nagluto si Paulo ng hapunan. Pinanood ko ang bawat galaw niya, hindi ko inaalis ang aking mga mata sa kanya. Kumain ako ng kaunti, sapat lang para hindi siya magtaka. Sinabi kong, wala akong ganang kumain dahil sa pagod. Pagkatapos ng hapunan, sinabi niyang lalabas siya sandali para kumuha pa ng kahoy para sa pugon bago patuluyang mabasa ang lahat. Iyon na ang pagkakataong hinihintay ko. Nang marinig kong sumara ang pinto, alam kong mayroon lang akong ilang minuto. Ang aking puso ay kumakabog ng napakabilis, parang gustong kumawala sa aking dibdib. Pinakinggan ko muna ang kanyang mga yabag palayo sa kabin hanggang sa hindi ko na ito marinig dahil sa lakas ng ulan. Dahan-dahan, tumayo ako at naglakad papunta sa kanyang bag na nakalagay sa sahig sa tabi ng kanyang kama. Ang pagbubukas ng zipper ng bag ng sarili mong anak para halongkatin ang laman nito. Ito ay isang bagay na hindi ko kailanman inakala na gagawin ko. Pakiramdam ko ay nilalapastangan ko ang kanyang pagkatao. Pero anong pagkatao pa ba ang natitira sa isang taong kayang patayin ang sarili niyang ama? Walang-wala. Kaya't itinuloy ko. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang kinakapa ko ang loob ng bag. Mga damit, isang tuwalya, isang libro, mga normal na bagay. Sa isang saglit, umasa ako.
Umasa akong baka nagkamali lang ako, baka mali ang pagkakarinig ko, baka paranoia lang ng isang matanda ang lahat ng ito. Ngunit sa ilalim ng mga damit nakapa ko ang isang bagay na matigas at malamig. Dahan-dahan ko itong inilabas. Isang kutsilyo, isang hunting knife na nasa loob pa ng balot nitong gawa sa matigas na plastik. Bago, malinaw na bago pa ito. Hindi ito isang ordinaryong kutsilyo na ginagamit sa kusina o pang-camping. Ito ay isang armas. Tinitigan ko ito at parang nakita ko ang refleksyon ng aking takot sa makintab nitong talim. Ibinalik ko ang aking kamay sa loob ng bag. May isa pang bagay, isang rolyo ng lubid. Makapal at matibay. Para saan ito? Ang isip ko ay agad na naglaro ng mga nakakatakot na eksena para igapos ako, para kaladkarin ang aking katawan sa lugar kung saan hindi ito madaling makita. Ang bawat posibilidad ay mas masahol kaysa sa nauna. Pinigilan ko ang aking sarili na masuka. At sa isang maliit na bulsa sa gilid ng bag, naroon ang huling piraso ng ebidensya. Isang maliit na bote na walang etiketa. Sa loob, may mga puting tableta. Hindi ko alam kung ano ito. Pampatulog? Lason? Ang hindi pagkakaalam kung ano ito ay mas lalong nagpatindi sa aking takot. Alam kong kailangan ko ng pruweba. Hindi sapat na sabihin ko lang ito. Kailangan kong maipakita. Mabilis kong kinuha ang aking cellphone mula sa aking bulsa. Tiniyak kong naka-off ang flash at ang tunog. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinukunan ko ng litrato ang bawat isa, ang kutsilyo sa loob ng pakete, ang rolyo ng lubid, ang bote ng tableta. Bawat pagpindot ko sa screen ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng kabin. Pagkatapos, maingat kong ibinalik ang lahat sa dati nilang ayos. Bawat tupi ng damit. Ang eksaktong posisyon ng kutsilyo at lubid, ang bote sa maliit na bulsa. Kailangan ay walang bakas. Kailangan ay hindi niya malaman na alam ko na. Nang matapos ako, umupo ako sa gilid ng kama at huminga ng malalim. Ang pag-asang baka nagkakamali lang ako, tuluyan nang naglaho. Ngayon, sigurado na ako, ang bakasyong ito ay hindi isang regalo. Ito ay isang bitag. At ang mga bagay sa loob ng bag na iyon ang mga gamit na gagamitin ng aking anak para tapusin ako. Ngayon, wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Ang natitira na lang ay ang paglaban. Hindi na ako makakatulog ng gabing iyon. Bawat kaluskos sa labas, bawat tulo ng ulan sa bubong, bawat pag-uga ng sahig na kahoy ay nagpapanatili sa aking gising. Pero hindi na ito takot na parang sa isang biktima. Ito ay ang pagiging alerto ng isang sundalo. Ginamit ko ang mahabang gabi na iyon para magplano. Kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng mas matibay na ebidensya. At higit sa lahat, kailangan kong manatiling buhay hanggang makuha ko ang mga iyon. Kinaumagahan, sumikat ang araw na parang walang nangyaring masama. Ang ulan ay tumila na at ang paligid ay sariwa at malinis. Ngunit ang bigat sa aking dibdib ay hindi nawala. Habang nag-aalmusal kami ng kaping barako at pandesal na baon namin, sinabi ni Paulo na kailangan naming bumaba sa bayan. Naubos na pala natin yung kape, tay. At kailangan din nating bumili ng ilang delata para sa mga susunod na araw, sabi niya, na parang isang normal na usapan lang. Sa loob-loob ko, nagdiwang ako. Ito na ang pagkakataon. Ang pagkakataong makahanap ng signal. Ang pagkakataong makahanap ng tulong. Oo, sige anak. Magandang ideya yan para makita ko na rin ang itsura ng bayan dito. Sagot ko nang may kasamang ngiti. Itinatago ang aking totoong desperasyon. Ang biyahe papunta sa bayan ay tumagal ng halos 1 oras. Ang bayan ng Elkhorn, kung matatawag mo itong bayan, ay napakaliit. Mayroon lang itong isang general store, isang maliit na karinderya, isang post office, at sa dulo ng kalsada, isang maliit na istasyon ng pulis. Iyon ang target ko. Habang si Paulo ay pumasok sa tindahan para mamili, nagdahilan ako. Anak, medyo nahihilo ako. Maglalakad-lakad lang ako sandali dito sa labas para makalanghap ng sariwang hangin. Hintayin na lang kita dito. Hindi na siya nag-usisa pa? Siguro, para sa kanya isa na naman itong sinyales ng aking katandaan. Perpekto. Nang makita kong abala na siya sa loob, mabilis ngunit maingat akong naglakad papunta sa istasyon ng pulis.
Ang dibdib ko ay malakas na kumakabog. Paano kung hindi sila maniwala? Paano kung isipin nilang isa lang akong ulyanin na matanda? Pumasok ako sa loob. Isang lalaking halos kaedad ko ang nakaupo sa likod ng isang mesang puno ng mga papel at mapa. Mayroon siyang kulay pilak na buhok, balat na kulubot dahil sa sikat ng araw, at isang aura ng kapanatagan na makikita mo lang sa mga taong sanay sa buhay sa probinsya. "Magandang umaga po, ano po ang maitutulong ko sa inyo?" tanong niya sa magalang na tono. Huminga ako ng malalim. "Sana nga po ay matulungan ninyo ako. Ako po si Ramon. Nakatira po ako pansamantala doon sa cabin sa May Ridge Road." Yung lumang Morrison Place. Magandang lugar yon. Pero napakaliblib, sagot niya. "Dinala po ako dito ng anak ko para sa isang retirement trip," sabi ko. Nag-aalangan kung paano sisimulan. Tumingin ako sa kanyang mga mata at sa mga matang iyon nakita ko ang isang bagay. Isang bagay na nagsasabing pwede ko siyang pagkatiwalaan. Kaya't itinuloy ko. Pero sa tingin ko po, may plano siyang patayin ako. Hindi nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Dahan-dahan lang siyang tumango na para bang nakarinig na siya ng mga mas kakatuwang kwento sa kanyang buhay. "Ako si Hepe Berto, maupo ka Ginong Ramon at ikwento mo sa akin ang lahat." Sa loob ng sumunod na 20 minuto, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang usapang narinig ko sa kusina, ang 20 milyong piso, ang mga gamit na nakita ko sa bag ni Paulo, ang pagiging liblib ng lugar na walang signal. Nakinig siyang mabuti, paminsan-minsan ay nagtatanong para linawin ang ilang detalye. Habang tumatagal, mas lalong nagiging seryoso ang kanyang mukha. "Ginoong Ramon," sabi niya pagkatapos kong magkwento, 30 taon na akong hepe dito. Marami na akong nakitang kakaiba, kasama na ang ilang kaso na mukhang aksidente, pero malamang ay hindi. Hindi ikaw ang unang lumapit sa akin na may ganitong kwento at sa kasamaang palad, malamang ay hindi ka rin ang huli. "Naniniwala po ba kayo sa akin?" tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong na. "Naniniwala akong may mali sa sitwasyon mo," sabi niya. "At mas gugustuhin kong tulungan ka ngayon kaysa maging parte ng isang search and rescue team na maghahanap sa katawan mo sa susunod na linggo." Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin ng husto, pero pinasalamatan ko ang kanyang katapatan. "Ano po ang pwede nating gawin?" Sumandal si Hepe Berto sa kanyang upuan. "Una, bibigyan kita ng isang satellite phone. Ito ang ginagamit namin para sa mga emergency. Gumagana ito kahit saan, kahit doon sa cabin ninyo. Pangalawa, sisimulan kong dalasan ang pagpapatrolya sa inyong lugar. Pangatlo, gusto kong tumawag ka sa akin tuwing 8:00 ng umaga, araw-araw. Kapag hindi ka tumawag, aakyat ako doon kasama ang mga tauhan ko." "Bakit po ninyo ginagawa ito para sa isang estranghero?" tanong ko. Hindi makapaniwala. Lumambot ang mga mata ni Hepe Berto. Dahil 40 taon na ang nakalipas, ang sarili kong kapatid ay nagtangkang ipapatay ako dahil sa aming hasyenda. Maswerte ako dahil may isang taong naniwala at tumulong sa akin. Ngayon, sinusubukan kong ipasa ang tulong na iyon sa iba. Naramdaman ko ang pangingilid ng aking mga luha. Narito ang isang taong hindi ko kaano-ano, ngunit nag-aalok ng tulong na hindi ko nakuha mula sa sarili kong dugo't laman. "Salamat po, Hepe Berto. Maraming salamat." Itinago ko ang satellite phone sa loob ng aking bota. Bago ako umalis, bumili ako ng ilang gamit sa tindahan para hindi magtaka si Paulo. Pagbalik ko sa sasakyan, mukhang hindi niya napansin na mas matagal akong nawala kaysa sa inaasahan. Habang pabalik kami sa cabin, naramdaman ko ang bigat ng satellite phone sa aking bota. Ito ay hindi lang isang telepono. Ito ang aking pag-asa, ang aking sandata, ang aking koneksyon sa labas ng magandang patibong na ito. Hindi na ako nag-iisa. Nang gabing iyon, habang naghahapunan kami sa harap ng naglalagablab na pugon, ipinakita ni Paulo ang isang sigla na hindi ko nakita sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang kanyang mga mata ay kumikinang at ang kanyang ngiti ay mas malapad. Pero alam ko na ngayon, hindi ito tunay na kasayahan. Ito ay ang kasabikan ng isang maninila na malapit ng mahuli ang kanyang biktima. "Tay, naisip ko lang," sabi niya habang nagsasalin ng sabaw sa aking mangkok. "Bukas ng umaga mangisda tayo.
may isang magandang pwesto sa may itaas ng sapa. Sabi ng mga lokal, doon daw naglalakihan ang mga isda. Ang pagbanggit niya sa mga lokal ay isang kasinungalingan. Alam kong wala siyang nakausap na sino man. Ito ay parte ng kanyang script. Magandang ideya yan, anak, sagot ko. Pinapanatili ang aking kalmadong boses. Namimiss ko na rin ang mangisda. Matagal-tagal na rin mula noong huli tayong gumawa niyan, di ba? Naaalala ko pa noong tinuruan ko siyang mangisda. Mga 10 taong gulang pa lang siya noon. Ang liit pa ng kanyang mga kamay habang hawak ang pomingwit. Ang tuwa sa kanyang mukha nang makahuli siya ng kanyang unang isda. Isang maliit na tilapia lang naman, pero para sa kanya, para siyang nakahuli ng isang dambuhala. Ang mga alaalang iyon na dati nagbibigay sa akin ng ligaya, ngayon ay nagdudulot na lang ng matinding kirot. Kinabukasan, maaga kaming gumising. Naghanda si Paulo ng aming mga gamit. 2 pamingwit, isang lalagyan ng mga bulate at isang maliit na cooler para sa aming mga mahuhuli. Habang naglalakad kami papunta sa sapa, napansin kong pinili niya ang isang mas mahirap na daan. Dito tayo dumaan, tay. Mas malapit dito, sabi niya. Ang mas malapit na daan ay isang makitid na landas na puno ng mga nakausling ugat at bato. Kailangan kong maging maingat sa bawat hakbang. Isang pagkakamali lang at maaari akong madulas. Ito na ba yon? Ito na ba ang simula ng kanyang plano? Narating namin ang pampang ng sapa. Ang agos ng tubig ay mas malakas dito kumpara sa ibaba. Ang mga bato sa gilid ay malalaki at basa, natatakpan ng manipis na lumot na napakadulas. Ito ang perpektong lugar para sa isang aksidente. Ayun, tay, doon sa kabilang banda. Sigaw ni Paulo, itinuturo ang isang pwesto sa gitna ng sapa na kailangang tawirin sa pamamagitan ng pagtapak sa mga madudulas na bato. Doon daw maganda. Kailangan lang nating tumawid. Tinitigan ko ang mga bato. Tinitigan ko ang rumaragasang tubig at tinitigan ko ang aking anak. Ang kanyang mukha ay puno ng kasabikan. Isang peking kasabikan. Naku anak, sabi ko, habang sapo-sapo ko ang aking likod. Mukhang hindi ko yata kaya yan. Ang mga tuhod ko, alam mo na, baka isang maling tapako lang sa tubig na ako pulutin. Ipinakita ko ang pinakamahinang bersyon ng aking sarili. Ang bersyon na gusto niyang makita. Dito na lang ako sa pampang. Dito na lang ako pupwesto. Mauna ka na doon kung gusto mo. Nakita ko ang isang mabilis na pagbabago sa kanyang mukha. Isang kislap ng pagkadismaya. Isang pagkunot ng noo na agad niyang pinalitan ng isang pilit ng ngiti. Ganun ba, tay? Sayang naman. Sige. Dito na lang din ako, sasamahan na lang kita. Naupo kami sa isang malaking bato sa pampang. Naghagis kami ng aming mga pamingwit sa tubig. Tahimik lang kami. Ang tanging ingay ay ang agos ng sapa at ang huni ng mga ibon. Ngunit ang katahimikan sa pagitan namin ay nakakabingi. Pakiramdam ko, hindi isda ang aming hinihintay, kundi isang pagkakataon. Hinihintay niya akong magkamali, hinihintay niya akong lumapit sa tubig, hinihintay niya akong madulas. At ako naman, hinihintay ko siyang gumawa ng susunod na hakbang. Ito ay isang laro ng pasensya, isang laro ng pusa at daga. Ang kaibahan lang, hindi niya alam na alam kong ako ang daga. Pagkalipas ng halos 2 oras na walang huli, tumayo siya. Mukhang wala talagang isda dito, tay. Baka mas maganda kung pumalik na lang tayo sa cabin. Magluluto na lang ako ng masarap na pananghalian, sabi niya. Ang tono ng kanyang boses ay halatang bigo na bigo ang kanyang unang pagtatangka. Habang naglalakad kami pabalik, alam kong hindi siya susuko. Mag-iisip siya ng ibang paraan. Isang paraan na mas sigurado at kailangan kong maging mas handa para doon. Kinahapunan, napansin kong hindi mapakali si Paulo. Palakad-lakad siya sa loob ng cabin. Tinitingnan niya ang kanyang cellphone kahit alam naming pareho na walang signal doon. Tay, akyat lang ako sandali sa may itaas ng burol. Sabi nila, baka doon may masagap na signal. Tatawagan ko lang si Katrina, baka nag-aalala na yon. Sabi niya, eto na naman, isang dahilan, isang script. Pero sa pagkakataong ito, naunahan ko na siya. Kanina pa, habang naghahanda siya ng aming tanghalian, nagdahilan akong maglalakad-lakad lang sa labas. Pero ang totoo, umakyat na ako sa burol na iyon.
Nakita ko ang isang partikular na lugar kung saan may isang bar ng signal. At nakita ko rin ang isang perpektong lugar para magtago, isang malaking puno na may makakapal na dahon. Sinundan ko siya, dahan-dahan, maingat. Bawat tapa ko sa tuyong dahon ay parang isang pagsabog sa aking pandinig. Nang marating niya ang tuktok, nakita kong itinaas niya ang kanyang cellphone, naghahanap ng signal, at nang makahanap siya, agad siyang nagdial. Umupo ako sa likod ng puno, inilabas ang aking cellphone at pinindot ang record button. "Hello, mahal," sabi niya. "Oo, ako to." May ilang segundong katahimikan. Hindi gumana yung plano sa pangingisda. Masyado siyang maingat, ayaw niyang lumapit sa tubig. Narinig ko ang inis sa kanyang boses. "Oo, alam ko. Alam kong nauubusan na tayo ng oras. Yung mga pinagkakautangan natin, panay na ang tawag." Huminga siya ng malalim. Pero may naisip na akong ibang paraan. Isang paraan na mas sigurado. Ang puso ko ay halos tumigil sa pagtibok. Mamayang gabi, pagpapatuloy niya, hahainan ko siya ng espesyal na hapunan at sa inumin niya lalagyan ko ng pampatulog na dala ko. Kapag tulog na siya o kahit man lang hilo, aakayin ko siya palabas. Sasabihin kong maganda ang mga bituin. May isang bangin dito na hindi kalayuan, madali lang siyang itulak. Kapag nahanap nila siya, ang iisipin ng lahat na lito lang ang matanda sa gabi, naglakad-lakad at aksidenteng nahulog. Walang ebidensya, walang magiging testigo, isang perpektong aksidente. Naramdaman ko ang pag-akyat ng asido sa aking lalamunan. Ang bawat salitang binitawan niya ay isang patunay ng kanyang kawalang kaluluwa. "Oo, mahal, magtiwala ka lang sa akin. Bukas ng umaga, tapos na ang lahat. Malaya na tayo." Ibinaba niya ang tawag. Nanatili akong nakatago hanggang sa makita ko siyang naglakad pabalik sa cabin. Nang sigurado na akong malayo na siya, pinatay ko ang recording. Hawak ko na ngayon ang ebidensya, ang kanyang boses, ang kanyang plano, ang kanyang hatol. Ngayon kailangan ko na lang siguraduhin na ang planong iyon ay hindi para sa akin. Ang hapunan ng gabing iyon ay parang isang eksena sa pelikula. Nagluto si Paulo ng adobo, ang paborito kong ulam. Inihain niya ito ng may ngiti sa kanyang mga labi. Nagbukas pa siya ng isang bote ng alak. "Para sa iyo, bahay," sabi niya, habang sinasalinan ang aking baso. "Isang selebrasyon para sa iyong bagong buhay bilang retirado." Ang kabalintunaan sa kanyang mga salita ay halos magpatawa sa akin. Isang bagong buhay. Nga naman, pinanood ko ang bawat kilos niya. Nakita ko kung paano niya kinuha ang baso ko para lagyan ng alak. Nakita ko kung paano sa isang mabilis na sandali ay tumalikod siya na para bang may kinukuha sa mesa. Iyon na yun. Iyon ang sandaling inilagay niya ang tableta sa aking inumin. Nang humarap siyang muli, ang baso ko ay nasa kanyang kamay na. "Cheers, Tay," sabi niya, itinaas ang kanyang sariling baso. Itinaas ko rin ang sa akin. Pero bago pa kami uminom, gumawa ako ng eksena. "Ay, Paulo, anak, tingnan mo. Sa labas ng bintana, parang may usa." Sigaw ko, itinuturo ang kadiliman sa labas. Dahil sa pagkasabik o pagkagulat, lumingon siya. At sa mabilis na sandaling iyon, habang ang kanyang atensyon ay nasa labas, ipinagpalit ko ang aming mga baso. Ang basong may lason ay nasa harap na niya ngayon. Ang sa akin ay malinis. Nang lumingon siyang muli, wala siyang napansin. "Wala naman, Tay. Baka anino lang ng puno yon," sabi niya. "Siguro nga," sagot ko. "Cheers, anak!" Itinungga niya ang halos kalahati ng kanyang baso. Uminom din ako ng kaunti mula sa akin para hindi siya magtaka. Kumain kami. Nagkwentuhan kami ng mga bagay na walang kabuluhan. Pero habang tumatagal, napansin kong nagsisimula ng bumagal ang kanyang pagsasalita. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang pumikit-pikit. "Tay, parang inaantok yata ako," sabi niya habang hawak ang kanyang ulo. "Siguro napagod ka lang sa maghapon," sagot ko. Pinapanatili ang aking kalmadong boses. Sinubukan niyang tumayo, pero nanghihina ang kanyang mga tuhod. At pagkalipas ng ilang minuto, bumagsak siya sa sahig, walang malay. Tinitigan ko ang aking anak na nakahandusay sa sahig. "Walang awa,
walang galit. Ang naramdaman ko lang ay isang malalim na kalungkutan. Tapos na ang laro, oras na para tawagan ang hustisya. Kinuha ko ang satellite phone mula sa aking bota. Nanginginig ang aking mga daliri habang dinadial ko ang numero ni Hepe Berto. Hepe, si Ramon to, sabi ko. Ngayong gabi na, nasa akin na ang lahat. Wala pang kalahating oras, narinig ko ang ugong ng mga sasakyan sa di kalayuan. Maya-maya pa ang tahimik na gabi ay binasag ng mga ilaw ng sirena na walang tunog. Dumating si Hepe Berto kasama ang 3 pulis. Pumasok sila sa kabin at nakita nila ang eksena, si Paulo na walang malay sa sahig at ako na nakaupo sa isang silya naghihintay. Kinising nila si Paulo. Nagising siyang naguguluhan, ang kanyang mga mata ay nanlalabo pa. At nang makita niya ang mga pulis, ang kanyang pagkalito ay napalitan ng takot. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Sinubukan niyang tumingin sa akin, naghahanap ng sagot, pero hindi ko siya tiningnan. Paulo Brennan, sabi ni Hepe Berto sa isang matigas na boses, inaaresto ka namin sa salang attempted murder sa iyong ama. Ano? Hindi. Tay, sabihin mo sa kanila, nagkakamali sila. Hindi ko yan magagawa. Sigaw niya habang pinoposasan ng mga pulis. Sa sandaling iyon, tumayo ako at lumapit sa kanya. Tinitigan ko siya sa mata. Hinanap ko ang anino ng batang lalaki na minahal ko, pero wala na. Ang nakita ko lang ay isang desperadong kriminal. Noong 8 taong gulang ka, sabi ko, ang boses ko ay nanginginig dahil sa pigil na emosyon. Nawala ka sa gubat sa likod ng bahay natin. 6 na oras kang nawala. Hinanap kita hanggang sa mangawit ang aking mga binti. At kahit pagod na, gumapang ako, isinisigaw ang pangalan mo. Nang makita kita nagtatago sa isang guwang na kahoy, niyakap kita ng mahigpit. Ikaw ang mundo ko, Paulo. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa aking mga pisngi. Ibinenta ko ang mga alahas ng nanay mo para sa iyo, nagsinungaling ako para sa iyo, minahal kita ng higit pa sa iyong inaakala. Umiiyak na rin siya ngayon. Mga luha ng pagsisisi o mga luha ng pagkatalo, hindi ko alam. Tay, patawarin mo ako. Hindi ko ito gustong gawin, kinigipit lang ako, sabi niya. Kung gayon, sana lumapit ka sa akin, sagot ko. Ibebenta ko ang bahay, ibibigay ko ang lahat ng ipon ko, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Pero hindi. Pinili mong patayin ako. Tumingin ako kay Hepe Berto. Kunin niyo na siya. Habang inilalabas nila siya sa cabin, patuloy siyang sumisigaw. Humihingi ng tawad, nagmamakaawa, pero hindi ako sumagot. Hindi ko na kaya. Pinatong ni Hepe Berto ang kanyang kamay sa aking balikat. Nagawa mo ang tama, Ramon. Ang mga sumunod na buwan ay isang mahabang proseso ng mga legal na usapin. Si Katrina ay inaresto sa kanilang apartment sa Maynila. Ang mga text messages at ang voice recording ang naging pinakamatibay na ebidensya. Si Paulo ay hinatulan ng 15 taong pagkakakulong. Si Katrina 12 taon. Nang basahin ang hatol, wala akong naramdamang saya. Ang naramdaman ko lang ay isang matinding pagod at isang kalungkutan na alam kong habang buhay kong dadalhin. Nakamit ang hustisya. Pero sa proseso nawala ang kaisa-isa kong anak, huminga ako ng malalim, napakalalim. Sa wakas, tapos na. Nakatayo ako sa harap ng gate ng dati kong bahay sa Maynila. Hawak ko ang susi sa aking palad. Ang susing ito na ilang dekada kong iningatan ay ibibigay ko na sa bagong may-ari. Mabigat sa dibdib, pero mas mabigat kung mananatili ako dito. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay may alaala. Mga alaalang masaya noong una, pero naging mapait sa huli. Tumingin ako sa langit. Kulay abo ang usok ng mga sasakyan. Maingay ang busina ng mga jeep. Dati sanay na sanay ako sa ganitong ingay. Dati, ito ang musika ng buhay ko, pero ngayon, parang gusto na lamang ng tenga ko ng katahimikan. Gusto ko na ng kapayapaan. Iniabot ko ang susi sa ahente, ngumiti siya at kinamayan ako. Sa bulsa ko, naroon ang tseke, 8 milyong piso. Iyon ang halaga ng bahay, malaking halaga para sa marami. Pero para sa akin, papel lang ito. Papel na gagamitin ko para bumili ng katahimikan, para bumili ng bagong buhay. Sumakay na ako sa kutseng maghahatid sa akin sa probinsya. Hindi ko na nilingon ang lumang bahay. Sabi nila, huwag ka raw lilingon kapag desidido ka nang umalis.
dahil baka hilahin ka pabalik ng mga multo ng kahapon. Kaya dumiretso lang ang tingin ko sa daan, sa hinaharap. Habang papalayo kami sa Maynila, unti-unting nagbabago ang tanawin. Mula sa matatayog na gusali, naging mga pabrika. Mula sa mga pabrika, naging mga bukid. At mula sa maitim na usok, naging asul ang langit. Pupunta ako sa lugar kung saan naroon si Hepe Berto, si Berto. Ang kaibigang hindi ko inaasahang darating, pero siya pala ang magiging sandalan ko. Nang makarating kami sa bayan kung saan ako lilipat, ibang-iba ang hangin, sariwa, amoy lupa, amoy damo. Bumili ako ng isang maliit na bahay at lupa. Hindi ito kasing laki ng bahay ko sa Maynila. Isang palapag lang ito, bungalow kung tawagin. Tamang-tama para sa tuhod ko. Alam nyo naman, kapag tumatanda na, ayaw na nating mag-akyat baba ng hagdan. Masakit sa kasukasuan. Dito patag ang sahig, madaling linisin, madaling ikutin. Ang natirang pera mula sa pinagbentahan ko sa Maynila ay idineposito ko sa bangko. Sapat na yon para sa gamot ko, sa pagkain, at sa kaunting luho kung gugustuhin ko man. Pero sa totoo lang, ano pa ba ang luho na gusto ng isang tulad ko? Wala na. Gusto ko na lang ng masarap na kape sa umaga at payapang tulog sa gabi. Noong unang gabi ko sa bago kong bahay, nanibago ako, walang ingay ng ambulansya, walang ingay ng nag-aaway na kapitbahay. Ang naririnig ko lang ay ang huni ng mga kuliglig. At sa madaling araw, ang tilaok ng mga manok. Akala ko, malulungkot ako. Akala ko, hahanapin ko ang gulo ng syudad, pero nagkamali ako. Ang sarap pala. Ang sarap palang matulog nang walang iniisip na problema. Naging madalas ang pagbisita ni Hepe Berto. Dito ko napatunayan na iba ang samahan sa probinsya. Sa Maynila, madalas ay hindi mo kilala ang kapitbahay mo kahit ilang taon na kayong magkatabi ng pader. Dito, unang linggo ko pa lang may kumatok na sa pinto ko. Magandang umaga po, Tito Ramon, pati ng isang ale na may dalang mangkok. Nag-uwi po ako ng sinigang na baboy, baka po wala kayong ulam. Sa kabilang araw naman, may nagabot ng puto at kutsinta. Pangmerienda niyo po, tay, sabi ng isang binatilyo. Tay, tatay, tito, lolo. Iyon ang tawag nila sa akin. Hindi naman nila ako kaano-ano, hindi ko sila kadugo. Pero ang turing nila sa akin, parang matagal na nila akong kilala. Parang bahagi ako ng pamilya nila. Si Berto madalas pumunta tuwing hapon. May dala siyang kapeng barako, yung matapang. Yung gigisingin ang diwa mo kahit pagod ka. Maglalagay kami ng silya sa ilalim ng puno ng mangga sa bakuran ko. Maglalaro kami ng dama o kaya ay magkukwentuhan lang. Minsan, tinanong ako ni Berto, seryoso ang mukha niya habang hawak ang tasa ng kape. Mon, sabi niya, masaya ka ba dito? Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang mga tanim kong gulay sa gilid. Kamatis, talong, okra. Nakita ko ang mga kapitbahay na nagwawalis sa kalsada at bumabati sa akin kapag napapatingin ako. Oo, Berto, sagot ko. Masaya ako. Ngayon ko lang naramdaman na nakahinga ako. Tumango lang siya at ngumiti. Alam niya ang pinagdaanan ko. Alam niya ang bigat na dinala ko sa Maynila. At alam kong masaya siya para sa akin. Naging aktibo ako sa komunidad. Sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng nakatunganga lang ako sa bahay. Sayang ang lakas ko. Kaya sumali ako sa grupo ng mga senior citizens. Tuwing Sabado, may ehersisyo kami sa plaza. Zumba, sabi nila. Nakakatawa man tingnan pero masaya. Gumagalaw ang mga buto-buto namin. Nagtatawanan kami kapag may nagkakamali ng step. Doon ko nakilala si Aling Susan, si Mang Carding, at si Lola Fe. Pare-pareho kaming may mga puting buhok. Pare-pareho kaming may mga maintenance na gamot, pero pare-pareho rin kaming tumatawa. Nagbabahagian kami ng kwento tungkol sa mga apo, tungkol sa rayuma, at tungkol sa buhay. Isang araw habang nagkakape ako sa may beranda, dumating ang kartero. May iniabot siyang sulat. Pamilyar ang sulat kamay sa sobre. Kilalang kilala ko ang pasmado at medyo magulong sulat na iyon. Galing kay Paulo. Napatigil ako sa paghigop ng kape. Inilapag ko ang tasa sa mesa, dahan-dahan, matagal kong tinitigan ng sobre, parang may kuryenteng dumadaloy sa mga daliri ko. Bubuksan ko ba? O itatapon ko na lang? Sa loob ng ilang minuto, narinig ko na naman ang mga boses ng nakaraan, ang sigawan, ang sumbatan, ang sakit ng loob. Pero huminga ako ng malalim. Ang simoy ng hangin sa probinsya ay tila humaplos sa mukha ko.
sabi ng hangin. Kalma lang, Ramon. Tapos na iyon. Binuksan ko ang sulat. Pinasa ko ang bawat salita. Humingi siya ng tawad. Sabi niya sa sulat, nagsisisi raw siya. Sabi niya, na-realize daw niya ang mga pagkukulang niya noong wala na ako. Sinabi niya na mahirap pala ang buhay kapag walang gumagabay. At sa dulo ng sulat, nagtatanong siya kung pwede ba raw siyang bumisita o kung pwede ba kaming mag-usap. Ibinaba ko ang papel. Hindi ako nakaramdam ng galit. Dati baka nagalit ako, baka sinumpa ko siya. Pero ngayon, wala. Walang galit, pero wala ring pagnanais na bumalik sa dati. Napagtanto ko ang isang bagay habang nakaupo ako doon. Ang pagpapatawad ay para sa akin, para sa kapayapaan ko. Pinatawad ko na siya sa isip ko, pinatawad ko na siya sa puso ko. Pero hindi ibig sabihin noon ay kailangan kong buksan ulit ang pinto ng buhay ko para sa gulo. Kinuha ko ang aking ballpen at papel. Sumulat ako ng maikling sagot. Hindi ko siya inaway, hindi ko siya sinisi. Sinabi ko lang na masaya na ako dito. Sinabi ko na pinapatawad ko na siya at ipinagdarasal ko na maging maayos ang buhay niya. Pero sinabi ko rin sa maayos at malinaw na salita na mas makabubuti para sa aming dalawa na magkanya-kanya muna kami ng landas. Kailangan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa at kailangan ko namang namnamin ang kapayapaang ito na matagal kong ipinaglaban. Tinupi ko ang sulat at tinilagay sa sobre. Mamaya, ihuhulog ko ito sa munisipyo. Nang matapos kong gawin iyon, gumaan lalo ang pakiramdam ko. Parang may tinik na nabunot sa lalamunan ko. Tumayo ako at naglakad-lakad sa bakuran. Nakita ko si Berto na paparating. May bit-bit na supot ng pandesal. Mainit-init pa siguro iyon. "Oh, Ramon," tawag niya. "Tara, magmerienda tayo. Mainit pa ito?" Lumabas din ang kapitbahay kong si Aling Nena. "Mang Ramon, may sobrang biko ako dito. Gusto niyo ba?" Napangiti ako. Ito ang totoo. Noon, ang akala ko ang pamilya ay nasa dugo lang. Akala ko dahil kadugo mo sila lang ang dapat mong mahalin at pagkatiwalaan at sila lang ang magmamahal sa iyo. Pero mali pala ako. Maling-mali. Ang pamilya ay hindi nasusukat sa apelyido. Hindi ito nasusukat sa DNA. Ang tunay na pamilya ay ang mga taong nandyan para sa iyo. Ang mga taong nag-aalala kung nakakain ka na ba. Ang mga taong yayayain kang magkape kapag nakikita nilang malungkot ka. Ang mga taong handang makinig sa mga kwento mo kahit paulit-ulit na. Ang pamilya ay ang mga taong pinipili mong makasama at pinipili ka ring makasama. Tiningnan ko si Berto na inaayos ang mga plato sa mesa. Tiningnan ko ang mga kapitbahay na nagbabatian sa daan. Sa edad kong ito, marami na akong nawala. Nawalan ako ng asawa, nawalan ako ng bahay na puno ng alaala, nawalan ako ng ugnayan sa kadugo, pero marami rin akong nahanap. Nahanap ko ang katahimikan. Nahanap ko ang mga bagong kaibigan, nahanap ko ang sarili ko. Umupo ako sa silya kaharap ni Berto, amoy na amoy ko ang aroma ng kape at ang tamis ng pandesal. "Ano, Mon? Kain na tayo?" saya ni Berto. "Oo naman," sagot ko. "Salamat, kaibigan." Sa paglubog ng araw sa probinsya, makulay ang langit. May orange, may pink, may kaunting lila. Napakaganda, parang painting ng Diyos. Napagtanto ko na ang buhay kahit sa huling yugto na ay pwede pa ring maging maganda. Pwede pa ring magsimula ulit. Hindi pa huli ang lahat para maging masaya. At dito, sa piling ng aking bagong pamilya, sa simpleng bahay na ito, natagpuan ko ang yaman na hindi kayang tapatan ng kahit ilang milyong piso. Natagpuan ko ang kapayapaan at yun mga kaibigan ang pinakamahalaga sa lahat. Dito nagtatapos ang isang kabanata ng lungkot at dito nagsisimula ang kabanata ng aking payapang pagtanda. Salamat sa Diyos, salamat sa bagong simula